Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Para sa ulo ng mga balita, PBBM iginiit na hindi kailangang magpadala ng warships sa West Philippine Sea. World Bank inaasahang lalago ang ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng tensyon sa politika ng Middle East. Ilang mambabatas nagbigay pahayag sakaling bumalik ang Pilipinas sa ICC. DOC nagsagawa ng malawakang drug test. Uniporme ng pulis na ginawang costume iniimbestigahan na ng PNP matapos mag-viral. LTFRB posibleng kanselahin ang prangkisa ng isang ride-hailing app. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi kailangang magpadala ng warship sa West Philippine Sea. Ito ay sa kabila ng kamakailang panghaharas ng China. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Nitong kamakailan lang ay nakapagtala ng insidente ng panghaharas ang China Coast Guard sa barko ng Pilipinas. Ito ay matapos bombahin ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na nagsasagawa ng resupply mission sa West Philippine Sea. Kaugnay nito, nilinaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi ito sang-ayon sa pagpapadala ng mga warship. Ito ay dahil aniya, wala namang kasalukuyang gyera ang Pilipinas. Kaya naman ang pagpapadala ng Navy ship sa West Philippine Sea ay magpapataas lamang umano ng tensyon sa issue ng pinag-aagawang teritoryo. Paggigiit pa niya, kailanman ay hindi naging parte ang Pilipinas para mas palalain ang tensyon sa West Philippine Sea. Matatandaang nilinaw ng Philippine Coast Guard na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang huling desisyon kung magsasama ng mga Navy ship sa patrol at resupply mission ng pamahalaan. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Isa sa prioridad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga guro dahil kabilang umano ang mga ito sa special category, kaya tiniyak ng Pangulo ang karagdagang 2,000 piso sa Service Recognition Incentives o SRI. Mula sa 18,000 pisong incentives ay hangad ni Marcos na itaas ito sa 20,000 piso. Ipinag-utos naman ng Pangulo sa Department of Budget and Management at Department of Education o DepEd ang pagsasaayos sa proseso nito. Papayagan ng idaos ang tradisyonal na simbang gabi kahit sa mga opisina at iba pang lugar kung ito ay aprobado ng Archdiocese of Manila. Ito ay alinsunod sa circular na inilathala ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula na tumatalakay sa mga alituntunin sa gaganaping 9 na araw na misa ng nobena mula sa ika-16 hanggang bisperas ng Pasko. Samantala, papayagan lamang na isagawa ang misa sa mga simbahan, dambana at chaplaincy ng mga parokya, maliban na lamang kung binigyan ng pahintulot ng Arsobispo ng Maynila na magdaos ng misa sa iba pang mga lugar. Sa patuloy na tensyon sa politika ng Middle East, isa ito sa maaaring makaapekto sa presyo ng mga bilihin, partikular na ang magiging epekto nito sa pagkain at gasolina. Ngunit kampante ang World Bank at inaasahang hindi nito maaapektuhan ang patuloy na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa naiulat na Philippine Economic Update nitong Martes, ang ekonomiya ng bansa ay inaasahang tataas sa average na 6% sa 2024 hanggang 2026 na makakatulong sa pagbaba ng bilang ng kahirapan sa bansa. Sa ating ulat panahon, dumagdag naman ang easterly sa shear line at amihan sa isa sa mga dahilan kung bakit ilan sa bahagi ng ating bansa ay inuulan. Partikular na ang shear line na nagdudulot ng isolated thunderstorm sa Metro Manila, Calabarzon, Nueva Ecija, Bulacan,
Aurora, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Easterlies naman ang aktibo sa Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at natitirang bahagi ng bansa. Habang nararamdaman naman ang epekto ng amihan sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Region, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region at Central Luzon. Susunod sa News Force. Pilipinas at Denmark magkasamang pagtitibayin ang healthcare training ng mga Pilipino. European Union pinondohan ng Pilipinas ng 10.7 million euros para sa climate resilience projects. Ilang mambabatas nagbigay pahayag sakaling bumalik ang Pilipinas sa ICC. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Muling nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tutulig sa inito ang mga insidente ng illegal recruitment para magtrabaho sa ibang bansa. Pahayag ito ng Pangulo sa ginanap na 2024 Presidential Awards for Filipino individuals and organizations overseas. Tiniyak din ng Pangulo na ang mga konsulado at embahada sa iba't ibang parte ng bansa ay nakaalerto para sa kapakanan ng mga OFWs. Sa kabuuan, 13 parangal ang iginawad sa mga individual at organisasyon ng mga OFW. Mula ng opisyal na kumalas ang bansa sa International Criminal Court o ICC noong taong 2019, kamakailang nabuksan ang posibilidad na muling sumapi ang bansa sa naturang judicial body, bunsod ng investigasyon sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, wala namang kaso kung bumalik ang Pilipinas sa ICC dahil hindi naman ibig sabihin ito na maisusuko ang soberanya ng bansa. Sa panig naman ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, anuman na maging desisyon ukol dito, hindi nito mababago ang investigasyon ng Quad Committee sa drugs at extrajudicial killing. Samantala, hati naman ang opinyon ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo sa usapin kung saan kinakailangan umanong mapag-aralan at timbanging mabuti kung ano ba ang maidudulot nito sa bansa. Bunsod ng issue sa mataas na presyo ng bigas, naisimbitahan ni Congressman Erwin Tulfo ang ilang departamento para sa mas malinaw na mga sagot sa pagdinig. Narito ang ulat ni Princess Castro. Sa pagdinig ng murang pagkain Super Committee ng Kamara nitong Martes, hindi napigilang ilabas ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang kanyang pagkadismaya hinggil sa issue ng mataas na presyo ng bigas. Ayon kay Tulfo, bakit pinipiling mag-import ng mahal na bigas kung maaari namang makapag-import ng mas mura? Sinasabi daw, mas gusto raw ng mga tao yung mga mahal. Eh bakit ka mag-i-import ng mahal? May problema talaga yung gobyerno natin, di ba? Yung DTI, bakit hindi niya i-obliga na mag-import ka lang ng mumurahing bigas? Bakit ka mag-i-import ng mamahali na bigas? So, dito nakita natin na kung kumikita, between the wholesaler and the retailer, ang kumikita. So, binabaan na yung taripa, lahat-lahat. Tapos, wala pa rin tayo mabili na less than 50 pesos per kilo. So, niloloko tayo.
Dagdag pa rito, batay sa kanyang obserbasyon sa merkado, walang bigas ang mabibili sa hilerang halaga sa 40 pesos at karamihan ay pumapalo ito ng nasa 50 hanggang 60 pesos. Kung mayroon mang papalo sa 40 pesos na presyo, iilan lamang at hinala ng kongresista na ito ay show-off lamang tuwing may inspeksyon ang gobyerno. Bunsod nito, pinaiimbitahan ng mambabata sa mga kalihim ng Department of Agriculture, Department of Finance, Department of Trade and Industry at National Economic and Development Authority para malinaw na masagot ang mga tanong sa komite. Kaugnay nito ay ang pag-uusig ng mga miyembro ng komite para sa smuggling at manipulasyon ng presyo ng mga pangunahing bilihin at mahalagang bilihin, gayon din ang mabawasan ng gutom at itaguyod ang seguridad sa pagkain at nutrisyon sa ilalim ng mga programa ng pamahalaan. Sa papalapit na Kapaskuhan at Bagong Taon, tiniyak naman ng mambabatas na patuloy ang Kongreso sa pagtugon ng mga suliranin ng bansa, partikular sa pagpapamura ng presyo ng bigas at iba pang pagkain. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Inihain nitong Martes ng isang indigenous peoples group mula Talaingod, Davao del Norte ang isang ethics complaint laban kay House Deputy Minority Leader Franz Castro. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Nagsampa ng ethics complaint laban kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro nitong Martes ang Ata Manobo Tribal Council of Elders ng Talaingod Indigenous Political Structure mula Davao del Norte. Sa pangunguna ni Datu Andigaw Agay ng Indigenous Peoples Mandatory Representative, Datu Alan Kosing Admo at Gusting Daiyak Dausay, nais nilang mapatanggal ang mambabatas sa kaniyang puwesto sa Kamara, bunsod ng kanyang hatol sa Regional Trial Court ng Tagum na paglabag sa Section 10 Clause A ng Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Panawagan ng tribal leaders sa gobyerno. So gusto namin na marinig yung sa aming hinaing na matanggalan siya, mapaalis isip congresswoman sa ating bansa or kasi parang iba talaga sa aming customary law kasi parang wala na kaming wala nirerespeto yung law namin. So yun nga pinag-deklara namin ng persona non grata sa aming tribo sa Ata Manobo ng lungsod ng Talaingod. Ayon sa legal counsel ng grupo na si Attorney Israelito Torion, layon ng naturang reklamo na may sulong ang hustisya sa mga menor de edad na nasangkot sa nilabag na aksyon ng kongresista. Ang aksyong ito ay ang child abuse na naganap noong 2018 kung saan nalagay sa panganib ang buhay ng mga katutubong batang mag-aaral na batay sa mga nasasakdal ay sa umanong rescue mission. Ang naturang reklamo ay nakaangkla sa mga probisyon ng Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Samantala, bukod sa naturang grupo ay nagsisilbi bilang legal counsel si Attorney Torion kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy na naharap sa mga reklamong kwalipikadong human trafficking. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Makakatanggap ang Pilipinas ng 10.7 million euros o nasa higit kumulang 655 million pesos mula sa European Union o EU upang suportahan ang mga inisyatiba sa adaptation at climate mitigation ng bansa. Ayon kay Climate Fund Manager Investment Director Jeb Victorino, ang komunidad sa Pilipinas ang isa sa pinakaapektado ng global warming. Dagdag pa ni EU Ambassador to the Philippines Massimo Santoro, ang Pilipinas ay humaharap sa patuloy na matinding weather events, pagtaas ng sea level at kakulangan ng tubig. Kaya ang proyektong climate resilience na ito ay labis na makakatulong sa mga Pilipino.
Nilagdaan ng Pilipinas at Denmark ang Joint Declaration of Intent upang patibayin ang edukasyon at oportunidad sa training ng mga Pilipinong nurse at healthcare assistants. Layunin ng kasunduan na mapabuti ang kaalaman at kasanayan ng mga Filipino healthcare professionals upang masiguro na pasok ito sa mataas na pamantayan ng Denmark sa pag-aalaga sa medical at elderly care. Sinisiguro din ito na protektado ang mga Pilipino sa Denmark kabilang ang kanilang karapatan bilang manggagawa, panlipunang seguridad at pagsunod sa pamantayan ng Danish labor standards. Nag-blacklist ang DA ng 10 kumpanya bilang bahagi ng kampanya laban sa smuggling at iligal na kalakalan upang protektahan ang sektor ng agrikultura at mga consumer. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Itinala sa blacklist ng Department of Agriculture o DA ang 10 kumpanya sa nakalipas na 6 na buwan dahil sa iligal na kalakalan sa agrikultura. Pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mas marami ng kumpanya ang na-blacklist ngayon kumpara sa nakaraang 6 na taon. Aniya ang hakbang na ito ay bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa smuggling, profiteering, hoarding at cartel activities. Kabilang sa mga blacklisted companies ang LBM Grains Enterprises, Kaisilish Consumer Goods Trading at Golden Race Consumer Goods Trading na walang sapat na import clearance. Pati rin ang mga lisensyadong kumpanya tulad ng Larena Fresh Vegetables Young Indoor Plants Incorporated ay nasangkot sa price manipulation at collusion. Ayon kay BPI Director Gerald Glenn Panganiban, binawi na ang mga lisensya ng mga nasabing kumpanya at pinagbabawal ang operasyon ng mga walang lisensya. Ayon sa ahensya, malinaw na mensahe ang aksyon na ito laban sa mga smugglers at mapanlinlang na negosyante na nagdudulot ng masamang epekto sa mga magsasaka at consumer. Pagbibigay diin pa ng kalihim, patuloy na pananagutin ng gobyerno ang mga lumabag upang mapanatili ang integridad ng sektor ng agrikultura. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nagsagawa ang BOC ng malawakang drug testing upang itaguyod ang isang drug-free workplace at patatagin ang integridad at kaligtasan ng kanilang mga empleyado. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Isinagawa ng Bureau of Customs o BOC ang isang drug testing activity noong ika-2 ng Disyembre bilang bahagi ng kanilang layunin na magbigay ng ligtas at maayos na workplace. Pinangunahan ito ng Enforcement and Security Service sa pamumuno ni Acting Director Isabelo Tibayan III at Deputy Commissioner Attorney Teddy Raval. Nakipagtulungan din ang BOC sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at sinuportahan ng Medical and Dental Division nito ang aktibidad. Ayon naman sa tala, mahigit 400 empleyado mula sa Port of Manila at Central Office, kabilang ang mga key official ang lumahok upang ipakita ang kanilang dedikasyon sa profesionalismo at integridad. Ang nasabing drug testing ay bahagi ng mas malawak na programa na ipinapatupad sa 17 BOC ports sa buong bansa. Layunin ng hakbang na ito na patatagin ang isang drug-free at produktibong kapaligiran sa trabaho. Samantala, sinusuportahan ng BOC ang misyon ng Dangerous Drugs Board sa pamamagitan ng ganitong mga inisyatibo. Base naman sa pahayag ni Commissioner Bienvenido Rubio, ang aktibidad ay bahagi ng kanilang mithiin na siguruhin ang kalusugan at kaligtasan ng mga empleyado at publiko. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Libreng sakay ngayong holiday rush pinag-aaralan ng DOTR. Uniforme ng pulis na ginawang costume iniimbestigahan na ng PNP matapos mag-viral. QCPD na itala ang pagbaba sa kaso ng mga krimen. Manatiling nakatutok para sa higit pa mga balita sa pagbabalik ng News Force.
Matapos na mag-viral online ang pagsuot ng uniforme ng pulis bilang costume sa isang Christmas party, ay nabahala ang Philippine National Police o PNP dahil labag ito sa batas. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Kasalukuyan ng iniimbestigahan ng Philippine National Police o PNP ang isang dayuhan na nagsuot ng uniforme ng pulis sa Christmas party. Ito ay matapos mag-viral sa social media ang nangyaring kaganapan kung saan binigyang diin ng PNP na hindi maaaring suotin ang uniforme ng pulis ng hindi otorisado. Napag-alaman din na mayroon pang patch ng PNP Special Action Force ang nasabing uniforme ng dayuhan, kaya't iimbestigahan din ang pinagmulan nito kung saan nanggaling o isang pulis ba ang nagpahiram. Dahil pagpapaliwanag ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, hindi kasama ang mga patch sa pagbili ng uniforme dahil iba-iba ang unit na kinalalagyan ng mga pulis. Pagpapaalala pa niya, ang pagsuot ng uniforme ng pulis ng hindi otorisado ay haharap sa kaso sa ilalim ng Revised Penal Code Article 179. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Bumaba ang kaso ng mga krimen sa lungsod ng Quezon. Yan ang naging pagbabahagi ng Quezon City Police District o QCPD. Makibalita kay Daniza Lopez. Naitala ng Quezon City Police District o QCPD ang pagbaba sa insidente ng mga krimen sa lungsod ng Quezon. Ayon sa datos, bumaba ito ng 13.91% o 43 insidente sa nakalipas na 2 buwan nitong taon. Ang 309 na kaso ng focus crime na kinabibilangan ng pagnanakaw, pagpapaslang, panggagahasa, homicide at physical injury ay naging 266 na lamang. Ayon kay QCPD Director Police Colonel Melesio Buislig Jr., ang pagbaba sa kaso ng mga krimen ay sumasalamin sa pinaigting na operasyon ng kapulisan sa lungsod. Ilan lamang sa hakbang nito kontra krimen ay ang presensya ng pulis sa mga lugar, magdamag na checkpoint, oplan, galugad at bulabog at ang paggamit ng teknolohiya para subaybayan ang mga CCTV. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Ang DPWH Region 8 sa pangunguna ni Regional Director Edgar B. Tabacon ay nagbigay ng tulong sa Leyte Regional Prison o LRP sa pamamagitan ng pag-level ng grounds ng Local Corrections National Training Institute noong ika-3 hanggang ika-5 ng Disyembre 2024. Ginamit ang naayos na grounds para sa recognition rights ng COCBC Class 02 Dasig Tikas noong ika-6 ng Disyembre 2024. Nagpasalamat si Chief Superintendent Jose Marie D. Alambro, Acting Superintendent ng LRP, sa DPWH at binigyang diin ang halaga ng pakikipagtulungan sa ibang ahensya upang mapabuti ang mga pasilidad at serbisyo ng bilangguan. Ngayong holiday rush ay tinitingnan ng Department of Transportation o DOTR ang posibilidad na magkaroon ng libreng sakay para sa mga biyahero. Ang libreng sakay na pinag-aaralan ay ang shuttle service mula sa mga istasyon ng tren na magtutungo sa mga mall. Tugon naman ng LTFRB sa libreng sakay na plano ng DOTR ay handa sila mag-issue ng special permits para rito. Dahil sa umano'y mga issue ng diskwento ng isang ride-hailing app, maaaring kanselahin ng LTFRB ang prangkisa nito. Alamin ang buong detalye sa ulat ni Francis Riodique. Naisiwalat sa kamakailang pagdinig sa Senado ang umano'y iligal na gawain ng isang ride-hailing app kaugnay ng issue ng pagbibigay ng discount. Ito ay matapos na tanungin ni Senator Raffy Tulfo sa Transport Network Vehicle Services kung sino ang sumasagot sa diskwento ng mga PWD, senior citizens at mga estudyante. Ayon sa chairperson ng TNC na si Saturnino Ninoy Mopas, nitong mga nakaraang taon ay ang mga TNC ang sumasagot nito. Pero nitong mga nakaraang buwan, ang mga driver na umano ang pumapasan nito.
Kaya naman ipinaalala ni LTFRB Chairman Chofil Guadis III na mayroong memorandum ang pamahalaan na nagtatakda na ang mga TNC dapat ang may sagot sa mga diskwento. Kaya naman ayon kay Guadis, maaaring kanselahin ang prangkisa ng naturang ride-hailing app. Pero pagtitiyak ng LTFRB, magsasagawa muna ito ng masusing investigasyon ukol sa issue. Nakatakdang maglabas ng show cause order ang LTFRB laban sa naturang kumpanya para magpaliwanag sa naturang issue. Francis Reudique, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Para sa ulo ng mga balita, PBBM iginiit na hindi kailangang magpadala ng warships sa West Philippine Sea. World Bank inaasahang lalago ang ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng tensyon sa politika ng Middle East. Ilang mambabatas nagbigay pahayag sakaling bumalik ang Pilipinas sa ICC. BOC nagsagawa ng malawakang drug test. Uniporme ng pulis na ginawang costume iniimbestigahan na ng PNP matapos mag-viral. LTFRB posibleng kanselahin ang prangkisa ng isang ride-hailing app. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.